Bumukas ulit ang pinto ng hostage bus, 14 na taon na. Sa Rizal Park ako nagtatrabaho noon bilang night maintenance. Gabi-gabi akong naglilinis ng bangketa at nag-iikot malapit sa grandstand. Alam mo yung lumang tourist bus na ginamit sa hostage crisis noong 2010? Hindi dapat nandun yun. Una kong napansin yung ilaw sa loob. Mahina. Parang emergency light na nauubusan ng baterya. Sarado dapat yung bus. Nakapark lang sa service area na bihirang puntahan. Pero nung lumapit ako, may tunog sa loob. Mahinang kalansing ng kubyertos. Parang may kumakain. Tinawag ko yung guard. Sabi ko baka may squatter na pumasok sa bus. Paglapit namin, amoy agad yung loob. Halo ng lumang tela, usok ng kandila, at metal na parang dugo. Tapos, may narinig kaming boses. Mahina. English. Please, open the door. Biglang kumalabog yung likod ng bus. Isang malakas na hampas. Tapos isa pa. Nung bumukas yung pinto, walang tao sa harap. Pero may gumalaw sa gitna ng bus. Isang upuan dahan-dahang umikot. Parang may umupo. Narinig namin yung iyak ng babae. Hong Kong accent. Sunod-sunod na iyak. Tapos may boses ng lalaki sa likod. Galit. Tagalog. Hindi namin siya nakikita. Pero bawat salita niya, may kasunod na malakas na putok na wala namang baril. Tumawag kami ng pulis. Sinara nila yung area. Pagpasok nila sa bus, wala silang narinig. Tahimik daw. Walang ilaw. Walang amoy. Pero nung chinek nila yung sahig, may basang marka. Parang sapatos na tumakbo papunta sa pintuan. Tapos biglang nawala sa bangketa. Simula nun, ayoko na mag-duty sa side ng park na yon. Pero minsan, pag tahimik ang gabi at mahina ang hangin, may maririnig kang kalangsing ng kubyertos mula sa madilim na bus. Parang may mga pasaherong naghihintay pa rin na makalabas. Kung narinig mo rin ito sa Rizal Park, i-comment ang salitang bus. I-share mo ito bago pa may sumayay ulit.